Ito guys ha, yung mga agents dyan, ang ginagawa ko, kung kaya ninyong gawin, kung marunong naman kayo mag-edit-edit, gumawa kayo ng illustration guides. Ayan, ito sa Maharlikan Agency, bukod dun sa tinatype ko, gumagawa talaga ako ng picture na step by step. Step 1, step 2, yung pipindutin na talaga nila. Makikita nila, ay, yun pala yung pipindutin. Chick! Ganon. Gumagawa ako ng illustration guides from how to trade, how to live, how to ganyan, how to withdraw, lahat ng how to dito sa app, ginawan ko ng illustration guide. Magandang strategy yan sa mga agents dyan na gusto i-improve yung pamamalakad nila sa agencies. Napakaganda pong sistema. Yes, and this is so true po. Ito yung binanggit ko kanina nung medyo pa-start pa lang tayo na habang nagta-type si Miss Jess ng tutorial, meron siyang sinesend ng mga pictures na merong, yung mga illustration nga na merong mga arrow, ganyan, pindutin nyo to. Iniisip ko lang, iniisip ko sabi, ang tiyaga naman ni Ma'am Jess. Kasi daming screenshot na merong araw-araw. Imagine mo, di ba, i-edit mo rin yan, ganyan. Sabi ko, grabe. Agent Renz, salamat ma'am. Dami natutunan sa iyo. Salamat po. Agent din po ako, sabi ni Agent Renz. Hello, shout out. Now before we continue po yes ma'am. Yeah, sige. Go ahead ma'am. Sa mga agency din, ito yung lagi kong tinuturo. At saka sa mga aspiring na gustong mag-agent, make sure kaya nyong pangatawanan before you enter it. Kasi ang daming nag-hype dyan na sinasabi, mag-agent na kayo, ang laki ng kita. Pag sinet nyo yung expectation nyo na ang laki ng kita sa agent, mag-agent na ako, madi-disappoint lang kayo guys. Kung yun yung mindset ninyo ha, kung pumasok kayo sa pag-agency na yung mindset nyo is commissions lang, once you become an agent, you will find out the challenges. Tatanungin mo ba yun, yung challenges? Or... Actually, ma'am, next yun. Next sige. Next question niya daw yun. Ayan, ang lagi kong sinasabi, pag papapasukin nyo yung agent, yung pag-i-agent na ganyan guys, equip yourself with the proper knowledge sa sikot-sikot ng app so meron kayong maibigay, maituro, and then be ready financially. Huwag mong isipin yung commission agad. Be ready to invest financially because sa pag-i-agency, kapag hindi ka maglalabas, wala. Promise. Right, yung tanong mo na lang kuya pa, baka mamaya matouch ko yung tatanungin mo. Sabi ni Ninong Mike, hi Ninong Mike, tama, pagiging agent is a responsibility, sabi. Malaki ang kita, it's a trap, sabi ni Yes. Ayun. Alright, so yes, moving on, ito na nga po, papasok tayo dun sa sa question regarding yung mga first ma'am, ano yung mga challenges ng pagsimula ng Maharlikan Agency, and then followed by challenges sa pag-maintain ng agency? Maintain, yes. Ayan. Yung naging challenge ko sa pagsisimula is wala talagang manual. Walang instruction. There's no instruction manual that came with it. Paano papatakbuhin, paano sisimulan. So, nung ano ako ng agency, sinong members? Yun yung unang tanong mo. Ang unang challenge dyan is, saan ka kukuha ng papasok na host? Paano ka mag-recruit? Ganyan yung unang challenge. So, ang nangyari, sabi ko sa asawa ko, hoy, gumising ka. Maghanap ka ng host mo. Sabi ko, explore ka sa magtingin ka ng mga madaldal, ganyan. And then, pag nakitaan mo ng potential, i-hype mo sila. Ayan, and then invite them to join your agency. So, nung nag-ano si Maharlika, nakita niya si Angel, si Admin Jel. Ang nangyari, ang nangyari, ayan siya yung nauna naming na-recruit na member. Dahil maboka, hindi, si Carla naman, pero si Carla kasi, hindi pa masyadong ganun ka-active nung panahon na yon. Pero si Jel ang pinakaunang pinarwork ni Maharlika si Angel. Ito sa mga nagsisimulang agency, maglabas kayo. Lalong-lalo na ito yung mga challenge talaga yung paghahanap ng pag-recruit ng members. Pero huwag kayong manghinayang sa 50,000 coins na mag-firework. Maghanapin nyo doon sa mga host ninyo yung pinakamaboka, or kayo mismo kung maboka kayo. Fireworkan nyo yung sarili ninyo. So, finarworkan niya si Angel, tapos nag-recruit si Angel ng panahon na yon. And then ako din, pina-firework din ako ni Maharlika, recruit.
kabila ang recruit, yun yung ano yung challenge, yung paano magparami. So ang nangyari noon, syempre, pag agency, bagong-bago, walang income pa dyan. Wala. Promise. Puro Sabi ko labas yung mga talaga. nagsabi agad yan, ang laki ng kita. Huwag kayong maniwala sa ganon. Malaki ang kita kapag pag mataas na yung level ninyo, may level pala. Pagpasok pa lang ng agency, doon mo malalaman na may mga level pala ang agency. Hindi pala agad-agad pagpasok mo, ang commission mo agad 20%. Hindi pala ganon. Pagkapasok niyo po ng agency, 4% lang, napakakapiranggot po niyan. Kumbaga sa 10K, magkano bang 4% ng 10,000 kuya? 10,000 na gift. 4% 4%. is 400, ma'am? 400? 10,000? 400 points. Oo. Opo, 400 4% lang. points lang. 400 points lang. Yan lang yung pumapasok sa 10,000. Ay yung 10,000, parang hirap na hirap ka nang i-trade yan. Ganun lang yung pumapasok sa agency. Tapos, ang challenge pa niyan, kapag naka-recruit ka na ng tao, how will you make them stay? Kasi nung time na yon ang nangyari, itong si Maharlika, paano yan? Paano sila mag-i-stay? So, ang ginagawa ni Maharlika, ginigip niya ginagambulan hanggang antag dito, ang laki-laki na nang nasa ulo nila, ganyan. Araw-araw na ganon. Hanggang nakaka 20,000 sa ulo yung araw-araw na 20,000 yung mga members. Kasi konti pa lang naman sila nun. 20,000, 30,000, ganon. Ang nangyari, dahil wala ngang earnings, mas marami pa yung nilalabas mo, tapos magta-top up ka para mag-firework, para mag-recruit. Walang pumapasok. Ang nangyari talaga doon, kung tuloy-tuloy na ganon yung naging sistema, mababangkrut ka. So you have to yung challenge kung paano i-maintain yung members mo na mag-stay na hindi ka mababangkrut. So ang nangyari nga, I'm so blessed na at that time na ganun yung ano ko para mag-stay sila, siguro kailangan gift. Ang nangyari, isa sa mga admins ko ngayon ay nag-reach out, sabi sa akin, "Madam, natatakot po kami sa mga nakukuha namin araw-araw na lang 20K, minsan 30K. Baka po lumubog yung agency. Ayaw po namin mawala yung agency na ito. Mas maganda po siguro kung magkaroon kayo ng sistema ng gifting para hindi masyadong ganun yung lumalabas na pera, ganun, para magkaroon sa ng maayos sa sistema." So ayun nga, buti na lang ganun, dun po nagkaroon ng groupings. So groupings namin sila, nag-allot ako ng 4 na admins sa 4 na GCs. And then doon na lang, yung imbes na magwaldas ako ng kakagift sa kanila daily, ang ginawa ko, meron na lang tayong ayuda system. Depending sa earnings din nila. Para hindi naman na-spoon feed. Kasi kung alam nyo sa mga bagong agents dyan, huwag ninyo silang sanayin na sumasalo lang ng sumasalo. Kasi later on, kayo ang mahihirapan. They have to learn to earn for themselves. Kailangan nilang mag-learn na magsikap, na mag-earn sa sarili nila. And depending sa kanilang sipag at pagsusumikap na mag-earn, doon mo sila bibigyan ng pakonsuelo para naman napepay din naman yung pagod nila. Yun na lang. So, ganun yung nangyari. Nagkaroon kami ng mas magandang sistema. Yun yung naging challenge sa akin. Buti na lang naging madali sa part ko yung challenge na yon, yung paano magkakaroon ng sistema sa agency. Kasi nga, mismong mga members ko yung nag-top sa akin na kailangan natin magkaroon nito. Ganyan. So, sa first 3 months, wala pong kita dyan. Basta, wala pa ako sa level S noon, time na yon. Mas malaki yung pinangpapaayod ako weekly dun sa natatanggap ko na commissions. Pero ako nung time na yon, I don't care. Ganito lang to sa umpisa. Because yun nga yung sinabi ko kanina, if you don't help them naman na magkaroon ng backbone dito, hindi ka rin mag-earn, parang ganon. So, correct. Yes. Ito pang nagulat ako, Kuya Pabs. Doon, kapag gusto mong i-up yung level mo, yung mga agencies dyan, kung gusto nyo pataasin yung commission rate ninyo, kung aasa lang kayo doon sa maipapasok ng mga members mo, ang tagal-tagal mo pang mabubulok dyan sa mababa na level rate, na commission rate. So, ang nangyari po sa akin, ang challenge din talaga, financial na challenge. Kasi nung time na yon, una ko kasing nilabas
37,000 pesos. Ano lang yun, full recruitment lang yun, naiwaldas lang sa recruitment, sa paayuda, ganyan-ganyan. Hanggang sa, bakit ang taas ko umakyat ng level? So, ang nangyari, ang ginawa ko, naglabas ulit ako ng another 50,000 pesos. Nagte-trade ako ng 5 million araw-araw until na-reach ko yung 150 million points na earnings ng agency at napunta na tayo sa level S. Ang challenge, kuya, is how to maintain yourself sa level S. Oo, kasi pala, pag once na na-reach mo yung level S sa mga agency dyan, ganito yung hirap niyan. Kulang ang 100,000 pesos mo para ma-reach yung level na yon. At saka, kailangan mong i-maintain. So, yun yung challenge sa akin. Nababawasan kasi yung earnings mo din araw-araw sa agency. So, ang nangyayari, kailangan mong habulin ulit. Parang yung sa inyo rin na mga host, habulin mo rin yung quota. May quota. Ayan yung challenge. Oo, financial. Ang laki ng challenge ng financial. So, kung hindi ka maglalabas talaga, wala ka ring aanihin. So, puro palabas ako ng pera noon for the first 3 to 4 months. 3 to 4 months, puro palabas ang pera sa totoo lang. Kaya walang karapatan ang kahit na sino mang host sa akin na sampalin ako ngayon na ang laki ng commissions na nakukuha mo sa akin. No! Iginapang ko ang agency ko. Kung nasaan man ang 20%, kung nasaan man yung rate ko ngayon, iginapang ko yan. At hindi naman ako naging pabayang agent sa inyo. Siguro konting pakonsuelo naman din lang yung nakukuha kong commissions from the pagod, from the effort, from the puyat na ayun lang. Ayun. This is true po, no? Dahil ako personally na-experience ko to kahit na hindi pa ako ganun katagal sa Popo Live. Well, lang day 1 ko po is the same day na nag-start ako sa Maharlikan. And sabi ko nga kay Ma'am Jess, from day 1, never kong na-feel na boss ko or boss namin si Ma'am Jess, pero ramdam na ramdam yung support at alalay. Again po, sa mga bagong pasok, just imagine this. Ang nag-start po ako mag-Popo Live is Feb 14 and what day is today? The 5th of April, ano? So wala pang 2 months, magto 2 months pa lang. Pero i-check niyo yung profile ko, I'm a Rocket host at saka po meron akong almost 6,000 na following na. So just imagine yung kung gaano kaikli yung oras. Magugulat kayo. Opo, first payout ko po is naipon to ng less than 2 weeks. It's almost 6,000 pesos. Yes. Opo, okay. 6,000 pesos. And then nag-next payout ka ulit, Kuya Pabs. Around lang din, almost 4,000 din pesos. Opo, ma'am. Pero pero nakapondo. Sa akin. Nakapondo. Di ba? Yung iniipon ko ngayon, ma'am, na another almost 1M na rin. Well, kulang pa naman. Hindi pa siya 1M. Yun, i-withdraw ko yan. Ayan. Ito po again, just para hindi po tayo ma-put out of context. Hindi po easy money ha. Yes. Ang Popo Live. You have to work for it. Yes, meron po tayong agency and they made it possible for me. Parang kumbaga sa sinimento nila yung kalsada para doon ako mag-drive. But then yung driving part, ikaw pa rin ang gagawa nun. Ikaw. Ayan. Ikaw pa rin ang magsusumikap na mag-earn for yourself. Kung maswerte ka lang na nandyan yung agency mo, na inalalayan ka, take advantage of that. Pagandahin mo yung contents mo. Mag-grind ka palalo. Ganon. Yan. Correct. Ayan. Ano sabi natin, Chel? Yung mga host na gusto sa lulang, baka 1 year na hindi ka pa nagpe-pay. Diba? Eto wala pa akong nakitang host na sumasalo-salo lang ay nag-payout ng malaki. No. Naiintindihan ko naman na minsan kapos tayo financially, pero if you really want na mag-payout dito sa Popo, you have to invest din. Yes, you have to help your agency earn para mas ma-help kayo ng agency pabalik. It's a team effort kasi yan. Correct. Two-way give street. and take. Yes. Were there times na na gusto mong tumigil sa Popo? This is like from very much. May time na ganyan. Yan na yung 3rd month ko na mas malaki ngayon lumalabas kaysa sa pumapasok. Okay. Mas malaking lumalabas kaysa sa pumapasok. Tapos sabi sa akin ni tanggalin mo na yung
fake Chinese app. Sabi ganun ni Maharlika. Sabi, delete mo na lang kasi. Pero at that time kasi meron na akong ilang members. Ilan na yung members natin nun? Pa 200 na ba? Pa 200 na ata yung members ko noon. 180 plus something. Tapos sabi ko, kung ititigil ko to, kawawa naman yung mga host ko na umaasa na may agency sila. So, meron talaga yung time na napanghinaan ako ng sobra kasi nga nakagastos na ako ng sobra-sobra, wala pa rin bumabalik. Tapos wala akong nakikitang future niya, lalo na kung malabo. Oo. Parang malabo pa nung time na yun. Pero sabi ko, kailangan kong panindigan yung pinasok ko na to, lalo na at may mga umaasa na sa akin at that time. So, ang ginawa ko na lang, mas gumawa ako ng program, gumawa ako ng mas magandang sistema, ganun. Hanggang sa hindi mo na lang mamamalayan, Tito Pab. Unti-unti nang pumapasok yung nagre-return na ng investment. Opo. Oo. Doon sa part na napanghinaan ako, hindi ako nag-focus doon sa wala akong nakukuha, ganyan-ganyan. Hindi ako nag-focus doon. Ang nangyari lang sa akin nung time na yun, Kuya Pabs, in-enjoy ko lang yung experience. Nag-recruit lang ako ng nag-recruit kahit palabas ng palabas, okay lang. Nag-recruit. I made friends. I had fun. In-enjoy ko lang yung sarili ko. Total passion ko naman tong total nandito na rin lang naman kayo sa Popo. Enjoyin nyo na. Hanggang hindi ko na lang namamalayan, Tito Pabs. May pumapasok na. Ayan. May pumapasok na. Oo. Yun yung Yun nga, ma'am, ang minsan yung na-take for granted natin na hindi mo akalain na yung hinuhukay mong sabi, parang yung may treasure yung hindi mo alam na ilang na lang. Konti na lang. Konti na lang eh. Kung pinagtiyagaan mo na natumbok mo sana. Sabi ko Maharlika, imagine honey, if tumigil ako nung time na sinasabi mong i-delete ko yung app, wala to lahat. Tapos pinapakita ko sa kanya yung laman ng GCash. Natutuwa. Sabi niya, hindi na kita kailanman ko kontrahin. Sabi hindi na kita. Kasi since sa totoo lang dati, nung wala pa ako sa Popo, asawa ko ang nagsusustento doon sa Pilipinas. Siya yung nagbibigay hindi naman susustento. Siya yung nagbibigay ng aid doon sa family ko sa Pilipinas, sa anak namin. Pero since nagpopo ako, guys, hindi na kami nagpapadala ng pera galing dito. From my earnings alone sa Popo, may sunod-sunod pa na months na nadoble pa yung dati naming binibigay. Dumoble pa. Parang ganon. So, ayun. Hindi mo na lang talaga mamamalayan. Once you enjoy what you do, once you start to love what you do, everything else will follow. Oo, napanghinaan din talaga ako. Sobra. Well, sa bagay, ma'am, lahat naman tayo dumadaan sa ganyang phase ng negosyo, kung ano man ang ginagawa natin, yung mga inilalaban ba natin na talagang dumadaan tayo diyan, and that would eventually become yung dahilan kung bakit ka nagpursige palalo, 'di ba? Kaya laban lang, 'di ba? Opo. Yes. Yan, nababanggit ko po lagi we need to stop looking for the silver bullet. Hindi po nag-i-exist yun. What we need to do is to grind and eventually naniniwala po ako na lahat ng bagay na pagtiyagaan natin at mahalin natin gawin, eventually magbubunga yan. Magbubunga. Yes. Agree. Ayun. Ma'am, ito lang, mabilisan tanong lang, ma'am. Ma'am, ilan tayo ngayon sa hindi ko alam, oh my gosh. Nakakitawas ako, hindi ko alam. Ilan tayo ngayon, ma'am, sa Hindi tayo ganun karami, ha? Ito yung nagustuhan ko sa Maharlika. Alam mo, may mga agencies dyan na libo ang members, pero hindi natin same ng level na nasa S. Yes. Kasi hindi naman nila tinuruan. Pero at least yung Maharlika kasi, dito sa Maharlika naman kasi, na-provide na sila with the proper knowledge. So, kahit konti sila noon, kahit nung 300 pa lang tayo, power yung earnings. Oo, kasi nga, nabigay na sa kanila kung ano yung gagawin. At sa karamihan sa mga members natin, ginagawa talaga, grind din naman talaga. Right now, hindi pa tayo masasabing malaking agency, pero right now, wait lang. The reason why I'm asking po, sa mga 690 na tayo. 690, almost 700. Yes, Ayan. almost 700. Pero marami na rin yun, ma'am. Marami na rin, malakas na rin kung tutuusin, 'di ba? Oo.
ayun, ma'am, the reason why I'm asking Pero nung hindi yung madali number. yun ha. Mga agencies Yes. na aspiring dyan at saka mga agents ngayon na konti pa lang yung ano ninyo. Katulad nga ng sinabi ko, maraming pera pa ang binusto nyo dyan. Fireworks bago kayo makarating sa 600 na ganyan. Okay, akala kasi ng iba pagpasok mo ng agent, Ayan. boom yung commissions. Opo, ito yung paulit-ulit po naming pinapaliwanag na hindi po easy money ang Popo Live, ha. We need to grind, and then we need to also throw in resources. Yung resources po na yan, bukod sa oras at effort, kasama po dyan ay financial resources din. Financial. Yes. Oo. You have to be ready financially. In the first place, hindi naman po tayo tatama kung hindi tayo tataya. Di ba? Yes, of course. Ayan. So, ma'am, eto, ma'am, balik tayo dun sa ano. Meron ka bang ano, nung nag-start na up until now, yung agency, pa-share naman po nung ano, siguro mga pinaka-gusto nyong moment or pinaka-gusto nyo regarding na dito sa agency lang natin, hindi na sa Popo in general. Ano yung gustong-gusto yung mga nangyayari sa within our agency. Yun siguro mas maayos yung ang gustong-gusto kong nangyayari dito sa agency. Ramdam ko yung sistema ng brotherhood, yung tulungan. Oo, kasi yan ako gusto ko nung nag-i-start ako ng agency, may mga specific na akong cultures na gustong ito yung kultura na gusto kong kunin ng agency. At least nung time kasi na nag-i-start tayo, ang pinakagusto ko dito sa Maharlikan, hindi sila palaasa. Hindi sila palaasa ng earnings nila doon sa agent. May kusa. May kusa sila. Nagpukusa silang mag-earn sa sarili nila. And then base sa kanilang pagsisikap, ayun nga, doon na ako nagbibigay ng pakonsuelo. And yun ang kagustuhan ko sa kanila. Grabe yung suporta talaga. Yun yung pinakagusto ko, yung tulong-tulong sila para silang magkakapatid. Ayan. Yes. Pero ito you have to involve yourself with them. Kasi hindi naman siguro lahat ng members natin close sa iba. Pero ito yung sabihin ko sa inyo, you have to reach out sa kanila kasi mababait naman yan sila lahat. Correct. Yung mga siguro yung mga na-out of place baka hindi nyo lang masyadong nire-reach out din yung sarili ninyo sa kanila. Opo. Kung meron man. Kung meron man, hindi ko kasi alam Yun ma'am, totoo yun na-experience ko yun ma'am nung before ako mag-level 10, si Ate Rochelle ng Group 2 po, hello Team Condensada, hello. Nag-initiate siya na mag-gamble yung parang 9 na tao sa isang panel. 9 tao. Kasi di ba sige, gamble, ubusin natin tong isang yung 100, isang RC. Ayan. So yung mga ganong klaseng Hayate Romela, mga ganong klase pong form of brotherhood dito sa tulong-tulungan, ganyan. Noong mga panahong nag-chicken dinner pa ako, kasi hindi pa naman ako marunong mag-games noong mga panahon na yun. Doon pa ako kumukuha ng extra lang na pang-ayuda. Kasi nga, nag-chicken dinner ako, talagang dumudumog talaga sila. Itong mga Junakis. Nakikidot-dot talaga sila kahit ilang yan. Ang sakit-sakit na siguro ng mga daliri nila, kakadot-dot, sige lang. Ayan. Maaasahan mo yan sila sa PK. Ayan yung isang gusto ko sa kanila. At saka Kuya Pabs? Oo, madaling tawagin. Saka ano pa? Ayun lang. Yung gusto ko sa ating mga sa agency. Opo. I'm down to my last two major questions, Ma'am. Pero i-echo ko lang po yung binabanggit ni Ma'am Jess kanina sa mga members po ng groups 1, 2, 3, and 4 or buong Maharlikan agency po. Yes, it is important po na mag-reach out tayo dun sa mga, especially sa mga newbie po na medyo tahimik, panahihiya, ganyan. Medyo hubarin nyo ng konti yung hiya. Oo. Kasi po, ang benefits kasi ng nakiki-interact kayo is unang-una makikilala. Like, ganun ang ginawa ko Well, natural po kasi sa akin talaga makwento ako, ganyan, ma-interact. Pero, make friends, pag nakilala guys, make friends. Yes.
We need to make friends, ganyan. At saka pag nakilala kasi kayo, especially pag medyo meron kang talent na tinatago, na merong entertainment value, you don't even need to ipilit yung sarili mo. Mismong agency mo ang magtutulak sa inyo, ay dito ka, ito gawin mo, ganyan. Push, gawin mo yan. Diba? Ganun. At saka ito pa Kuya Pag, yes, kung may dagok, may dagok yung isang ka-member natin, halimbawa, nawalan ng mahal sa buhay. Hindi naman sa meron time na, ito pa yung gusto ko, meron time na gumawa tayo ng way na makapag-provide ng financial support doon. Like, concert for a cause, mga ganyan. Very go na go sila dyan. Kahit alam mong hirap din sila doon sa sarili nilang earnings, pupunta rin sila dyan para makapagbigay ng kahit konting tulong. Ayan. Yan din yung gusto ko talaga. Yung bayanihan system dito sa loob ng Maharlika. Ayun. So, given all the accomplishments, yung mga narating na natin sa agency, yung mga na i-boost na mga hosts, well, like si Daddy Junsi, and kami, currently mga Rocket host mo, what's next for our agency? Yan, yung vision siguro ng isang marahuyo. Ayan. Opo. What's next for the agency? Gusto kong magkaroon ng regular, more regular segments and regular programs dito sa Popo kung saan mai-involve yung mga regular members ng agency. Kung saan magkakaroon din sila ng exposure. Oo. Yun yung mga gusto ko. At saka baka naman may mga business diyan, pwede niyo naman kaming i-hire for commercials, pwede naming i-commercial ang i-advertise ang inyong mga products sa mga live namin. May mga ganon. Gusto ko magkaroon ng mga advertisements and ayun nga, more programs and segments for the members of Maharlikan Agency kung saan magkakaroon ng exposure kahit yung mga pinaka-ordinary na members ng agency. Para hindi lang yung mga star host or rocket host lang yung nagkakaroon ng papel. Gusto ko magkaroon din sila ng participation. Ayan. Mga pakulo na makaka-earn din sila, of course, ito hindi lang pag-exposure ha. They will also earn extra points from that. Yun. Soon ha, yung natin, yung monthly, sorry muna sa monthly paraffle natin. Ibabalik yun soon. Okay? Nawala lang ngayong month, pero babalik yun soon pag na-stabilize natin ng konti kasi right now we are focusing our resources sa ating mga rocket hosts. Sorry po. Sorry po. Actually, meron na tayong program ha. Meron po kaming Talkwave, ipa-plug ko lang. Meron po kaming Talkwave araw-araw po sa panel ko. Monday to Friday ng 6 p.m. Ayan, meron po kaming panel na nagbabardagulan, nag-uusap sa isang topic. Ang umuupo po doon ay mga regular host ko. Kung sinong gustong magkaroon ng exposure, sinong gustong maka-earn ng extra points kasi nagbibigay naman ako ng gift at saka pag nag-fireworks, may mga nag-gamble naman. Ayan, lahat naman na-o-offeran. Kaya nga lang mahiyain kasi yung mga bago. Ayan, yung mga bago mahiyain kasi sila umupo. Kaya nakikita ko parang paulit-ulit minsan yung mga umuupo. Pero I hope soon, matuto na rin umupo doon sa panel, makipagkwentuhan sa akin yung mga other ordinary hosts din sa agency para magkaroon din sila ng exposure. Pero plano kong magkaroon pa ng more programs for the regular hosts. Ayun. Pakibasa po, Chupab, sabi, blooming talaga si Ma'am Jess. Parang Jessie Menjola. We plan to expand also the agency, of course. Recruit more members. Yun yung ano. And more groups. Basta, I plan to expand the family. Para palawakin ang pamilya. Yon. Ma'am, para ka daw si Jessie Menjola. Sabi ni Kuya Mike. Ang layo. Grabe naman yun. Blooming na blooming daw. Ang layo daw. naman nun. Grabe naman yun.
May dagdag ayuda to. Wala na akong pandagdag ng ayuda. Sabi ni Ate Leia, maawa kayo sa admins guys. Everyday na lang nakaupo ang mga admin. At saka si Admin Rochelle. Lagi na. Admin. Alam nyo, sa sobrang everyday na nakaupo si Rochelle doon sa Talkwave, pag pinanood nyo yung Talkwave lahat ng episode, mapagtatagpi-tagpi nyo yung buhay ni Rochelle. Ito na yung biography niya. Pag pinanood nyo lahat ng Talkwave, mapagtagpi-tagpi nyo yung buhay ni Admin Rochelle. Kakaupo niya araw-araw. Ma'am, Miss Jess, gusto niyan ayuda, sabi ni Ate Leia. Magaling siya. Magaling si Ninong Mike talaga. Ayan, so, ayan, nasabi ko na yung ano ko,